Hello, Johnson Sean, Raptor reporter sa Visayas. So, nakita nyo dito, that's the president leaving after making his visit here at the Cebu Provincial Hospital in Bogo City. Now, we'll get to talk to some of the residents. Well, one particular resident that the president actually had a conversation with about their current situation. Interview lang real quick. Sir, ano pong pinag-usapan nyo kay President? Yung sa aming bahay po sir, yung nabagsakan yung dahil sa lindol po. Dahil sa lindol po. Sana po mabigyan kami ng bagong kumain. Kasi yung bahay namin po, wala na po talaga yung nabagsakan sa bato po. Saan po yung bahay niyo po na-locate? Sa Pon po, sa Puro Clebas po, Sitio Laray, Binabag, Bogo City, Cebu po. At nung nangyari yun, aftershock ba yun o yung mismong... Yung mismong pag-atake po ng lindol po. Oo. Tapos kumusta yung yung pamilya niyo po? Yung kapatid ko po, yung magulang ko po is namatay po, walang anak ko at yung asawa po. At pamangkin po, apat ang pamangkin ko po, bali anim po sa amin yung patay po. 6. So, ikaw lang po yung surviving na... Po, marami po kami yung kapatid. 8 po kami sir. Yung kapatid niya, 8 po. Yeah. Po, buhay po. Yung mga pamangkin kong 4 patay. Sir, ano po yung hinihingi niyo po kay President po? Yung priority po namin is yung pabahay po namin sa sir, sana matulungan. Kasi hindi na kami babalik doon sir kasi yung bato po sa amin, yung sa tawag na pangpang po, halos nag-crack na po. Nandito po kayo para request ng grievance assistance po or yung tawag doon? So, sa DSWD po. Assistant po sa mga relatives niyo po. Oo. Ngayon po sir, pagkatapos dito saan kayo pupunta? Sa pa-process po kami yung sa libingan po ng kapatid at saka yung pamangkin po. Marami po kami gagawin po. Sir, baka mayroon ka pang gustong sabihin, may dinadama ka ngayon. Yes po, yung po sa amin po rin may narating ngayon, hindi po namin linakala rin. Ito po, yung sobrang sakit ko po, yung magulang ko po is galing ko sa disgrasya po, nagpapagaling ko sa kanyang sama at sa kinuha na sa ngayon. Wala na po siya, hindi na po namin siya makita po. Sige po sir, maraming salamat po sir. Salamat po. At yung narinig niyo po yun, yung galing sa isang presidente dito sa Bogo City at of course based sa official records ng Joint Operations Center ng Cebu Provincial Hospital ng Bogo City, nasa 72 na ang fatalities habang nasa more than 200 ang recorded na injured na mga residente nang dahil sa September 30 na earthquake. Of course, itong tally na to also is coming from sa mga iba pang mga towns and municipalities dito sa Northern Cebu. Hanggang ngayon nararamdaman pa rin namin ang mga aftershocks at lalong-lalo na ang of course yung difficulty ng pag-travel at paghahanap ng electricity at tubig dito. So klarong-klaro na galing mismo sa mga residente, kailangan nila ng tulong. Of course, kung kaya ng mga gustong magbigay ng donation, yung pine-prefer nila dito is yung clothes, hygiene kits, medical assistance, and of course yung especially for yung sa mga bata na hygiene kits at mga clothes as well. So magbibigay pa kami ng mga updates
And you will be able to find that on the Livable Cities chat room on the Rappler Communities app. So download it now para naman you can be kept updated on what's happening here in Cebu. Once again, I'm John Sichon, Rappler, Cebu.